Have you ever felt stuck in a certain behavior or sin? Is there something that seems to weigh you down? These are the things the devil uses to discourage us. He knows that discouragement does more damage than the actual sin. When we are discouraged, we continue to sin. This is when we most need to contend for our freedom and breakthrough. We confess our sins to Him and we receive His forgiveness. He will be faithful to forgive us again and again. When we feel God's authentic forgiveness, it increases our strength to resist the sin next time. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. From the letter of St. Paul to Timothy. Are you struggling with sin? Jesus says in your struggle, look to Him. He is the author and perfecter of our faith. From the book of Hebrews. You are not. Lean mightily on His ability to complete that which He began. Araw sa ating lahat at malagod ko kayong tinatanggap sa ating pangatlong edisyon ng Usapang Gay, kung saan ating pag-usapan ang mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa regalo ng presensya ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay ninyo ng biyaya ng pagmamahal. Isang pagmamahal na maaari naming ipakita sa aming kapwa, pagmamahal sa iyong simbahan, at pagmamahal sa Panginoon. Nawa, tulungan mo kaming gayahin ang halimbawa ng pagmamahal na iniwan mo sa amin, ang pag-alay ng sariling buhay para sa aming mga kaibigan. Nawa, Panginoon, gabayan mo kami sa aming araw-araw na pamumuhay
lalo na sa aming pakikitungo sa aming kapwa, nang sa ganon matutunan namin kung paano magpatawad, kung paano magmahal, kung paano iabot ang aming kamay, lalo na sa aming mga kapatid na nangangailangan. Lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome sa ikatlong edisyon ng ating Usapang K o Usapang Katisismo. And ito yung first time na tayo ay nag-live stream at least ngayon nakikita na tayo ng ating mga tagapakinig. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Father Paul? Ayan. So, actually, yung ating pag-uusapan, meron tayong i-review yung isang movie na naging sikat, yung ang title ay I Love Lizzie. Yan. So, ewan ko kung napanood na ng ating mga nakikinig sa atin. Nako, sana hindi tayo mga spoiler. Kaya spoiler alert sa mga hindi pa nakakanood itong movie ito. Pero ito ay pinag-usapan dahil dun sa kakaiba yung kanyang kwento, at itong kwentong ito ay nangyayari naman din talaga sa totoong buhay. Kaya nga ito may mga inimbita tayo mga makakasama ngayong araw na ito para magbigay ng kanilang mga reaction tungkol doon sa movie na yon. Maganda siguro pag-usapan natin ano nga ba yung nilalaman ng I Love Lizzie. Siguro pag-usapan natin kung ano yung at least siguro yung summary kung bakit natin gusto natin pag-usapan. Bakit, anong background, bakit natin napiling pag-usapan to. So siguro magpakilala muna yung ating mga nasa kanan ko. Ayan. Yes, so good evening po sa inyo lahat. Ako po si Brother Brian from the UST Central Seminary. Yan, si Brother Brian. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Paulo Alvarez at ako ay kasalukuyan nandito sa Santissimo Rosario Parish. At ako naman po si Nilo Reyes, isang parokyano ng Santissimo Rosario Parish. Yan. So nandito tayo ngayon sa parish office natin, ng Santissimo Rosario Parish. Sige, pag-usapan natin ano yung nakita ba natin doon sa I Love Lizzie na sige, bibigyan muna natin ng konteksto. Sige, Brother Brian, ano nga ba yung nakita na, ano ba ang summary na bigay natin ng summary, not spoiler alert, pero yung pinakabuod siguro ng I Love Lizzie, bakit ito pinag-usapan, bakit ito naging controversial para sa ating mga nakikinig sa atin. Siguro, Father, magandang tignan natin yung essence ng love between two persons. Kasi hindi lang naman siya tungkol sa dalawang tao, tungkol siya sa pagmamahalan ng dalawang tao na kapag tinignan mo, mapapatanong ka kung ano talaga ba yung meaning ng genuine love sa isang tao. So siguro yun yung pwede kong ibigay sa mga viewers natin para hindi sila ma-spoil. Yun yung hanapin nilang tayo. Bigyan natin ng bakit nga ba naging controversial? Kasi sabihin natin na yung si Carlo Aquino, magbigay tayo ng artista, na siya ay isang seminarista na malapit na magpari. Binigyan siya ng pagkakataon na lumabas para siguro magmuni-muni. Kaya tawag sa ating yung Regency. Yes, Regency. Binibigyan siya ng pagkakataon para pag-isipan kung gusto niyang tumuloy bilang pari. Siya ay nagpunta sa isang lugar para makita din niya ang kanyang sarili at doon niya nakita si Lizzie. So, ituloy natin kung bakit nga ba naging controversial. Hindi mo controversial, pero pinag-usapan ng karamihang tao. Actually, nung pinanood ko yung I Love Lizzie, sinasabing nila, kopya or galing sa totoong nangyari. Kasi di ba recently, pinag-viral sa Facebook na yung kinasal, ang nagkasal sa kanila is yung paring ex nung babae. Pero siguro doon, siguro naging controversial siya siguro kasi marami din siguro naka-experience nito. Marami din siguro nangyari talaga sa totoong buhay. Na nag-regency, na in love, may iba't mo sa lokasyon. Controversial siya kasi, yun nga, simbahan. Yes. Tsaka ikaw naman, ano ang nakita mo naman doon sa
katatapos mong panoorin. So ngayon lang, no? Fresh na fresh pa talaga sa mind ni Neil. Yan. Siguro yung pagiging unusual niyang makita. Kasi sa atin, sa Pilipinas, alam natin mga pare bawal mag-asawa. So, kaya nga yung mga nakikita sa Facebook na mga nakastola na hindi naman katolikong pare, basta nakita ng kastola, ay si father may asawa, bakit ganyan? So, I think ito yung movie na naangko para ipaintindi na sa atin talaga, sa mga katoliko, hindi talaga nag-aasawa. Parang pinapasilip kasi niya yung realidad noong sa pagpapare halimbawa kasi naalala ko dun sa isang eksena dun sa I Love Lizzy, di ba? Yun yung palagi nila pinapakita rin dun sa Facebook yung nag-iinuman sila, no? Tapos ang saya sila nung una, na parang very natural. And then nung sinabi ni Carlo na seminarista siya, na biglang pinagtatago nila yung mga bote, ano ko si father, no? Parang ganon. And then after that, nung nag-explain naman si Carlo na nasa regency siya, no, even that term na regency, parang in-explain niya doon na hindi pa naman siya pare, no, ito yung pagkakataon na binibigay doon sa seminarista para mag-isip-isip kung magtutuloy siya, no, doon sa buhay pagpapare o kung lalabas. No, and then biglang nilabas nila ulit yung mga bote, ay okay pa naman pala, no? And then parang sinabi ni Carlo, kaya daw niya hindi sinabi or yung mga nasa regency nga, hindi nila sinasabi na nasa regency sila para ituring sila na parang yung normal na ordinaryo, no, na hindi yung parang iniisip ka agad, magsiseminarista to, kailangan ganito yung gawin natin. May mga actions na hindi natin pwedeng gawin pag sa harap ng seminarista o ng pare, di ba? Meron tayo, diba, siguro sa kay Brother Brian, na kami rin, naging seminarista rin ni Father Paul, ay pag isang seminarista, nakakausap yung mga classmate niya, yung naging kaibigan niya noong nasa labas pa siya, sinasabi niya, hindi pwedeng uminom, hindi pwedeng makipag-usap sa mga babae, kasi matutokso, etc. Para sa mga tao na hindi nakakaalam sa ng buhay seminarista, ng buhay nasa loob, akala nila na parang hindi po pwedeng kausapin. Ang ginagawa lamang ng mga seminarista sa loob ang magdasal. Yes. Magdasal, mag-aral, yun lang gagawin. Ano ba talaga ang buhay? O ano ba yung example ng schedule ng isang seminarista? Ayan. Sir Father, I'll go in the context ng Central Seminary. Sa Central Seminary po, pag weekdays, we wake up at around 5:45 and 6:15 pag weekdays or 6:30 pag weekdays. So we start our life with the prayer. So magsimula kami sa mass, and then after meron din kaming klase. So para nabubuhay din kaming mga normal na mga estudyante. Tapos after ng mga klase namin, meron kaming sports time kasi importante din Yun yung isang part ng pillars of formation, yung paghubog ng isang tao or isang seminarista bilang isang pagiging pare kasi doon din yung magiging buhay niya. So after balik kami sa prayers ng gabi. So kahit makita ng mga tao na umiikot yung buhay seminaryo sa pagdadasal, hindi pa rin naman kinakalimutan yung mga ibang aspeto ng seminary formation. Bakit nga ba sinasabi nila na ano ba ang pinagkaiba ng buhay seminarista ng mga tao naman na kasing edad mo rin, Brother Brian? Ano ba yung pinagkaiba at ano ba yung pinagkakahalintulad ninyong dalawa? Siguro yung pinagkaiba, Father, is yung commitment. Yung kung may one word akong pwedeng i-describe yung buhay namin, yun yung commitment. Kasi yung commitment bilang isang brother, everyday yan So kung sa mga normal na kabataan, madali sila mag-give up ng commitment. Like for example, kung may passion sila tapos ayaw na nila, madali lang bitawan. Pero pag seminarista ka, isang natutunan ko sa tagal ko po na naging brother, hindi mo pwedeng basta-basta bitawan. Kasi unang-una, buhay mo yung dinefine mo doon. Tapos pangalawa, pag bumitaw ka, ang magsasuffer doon is yung mga taong nagtiwala sa'yo. Yung taong mga naniwala na para dyan ka, at yung mga taong naniniwala na matatapos mo yung matatapos mo yung sinimulan mo. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na kapag kumakausap ka ng seminarista, lalo sa mga babae, parang sila ay nagiging tukso? Na sila kapag kumausap ka ng mga tao,
layo mo yan, huwag mong kausapin. Kaya nga siguro sinasabi nila yung mga hindi ka pwedeng uminom ng beer kasi masama Ayun, yan. No? Kaya tinago nila yung mga beer. Makikita mo yung natural reaction nila. Bakit nga ba ganun ba talaga ang dapat or ginagawa sa seminary? Hindi ba kayo umiinom or hindi ba kayo pwedeng makipag-usap sa ibang tao? Talaga kailangan secluded ba kayo? Actually, Father, coming from a personal experience, nangyari sa akin yun nung na-assign ako sa isang parish, no? Naalala ko noon may isang youth na lumapit sa akin noon. Tapos nag-open up siya ng problem niya. Tapos, may nakakita lang sa amin na isang church worker. So, kinuha yung attention ko ng church worker. Tapos, ang hindi ko alam, after nang kinuha yung attention ko, kinausap niya yung youth na involved. Sabi niya dun sa youth na involved, dapat di ka lalapit kay brother kasi hindi tamang makita ka nakasama ng brother. So, ang sinabi ko po doon, nung nakita ko yung youth na yun, nung sinabi sa akin yun, sabi ko dun sa church worker nagsabi, okay lang po yun na ganun yung mangyari kasi sa buhay po ng pare, nung maging buhay namin, kailangan maging malapit kami sa tao para alam din namin kung paano namin sila paano namin sila alagaan. Then tapos nalito ko po sa context ng confession, sabi ko, paano po kung may isang tao or kabataan na nag-confess sa akin ng kasalanan niya tapos nabigyan ng meaning, baka mangyari po hindi na lumapit yung batang yun sa simbahan. So, bottom line po nun is, hindi naman talaga siya tukso kasi ang sinasabi ko rin po sa ibang brothers na pag-nikap na, and even sa sarili ko, pag na-remind ko yung sarili ko, you know your limits. As a brother, another thing that the seminar will teach you as a person. Babalik tayo. Yan ang mga mga live streaming. Ayan, so at least nakaramdam na tayo ngayon ng kung paano pala. Parang
baptism of fire natin, no, sa live streaming. Ayan. Balikan natin yung tanong, Father. Dapat ba magkaroon ng limitasyon ang isang seminarista doon sa mga ginagawa niya? O hayaan lang natin na, ay, mali naman ang perception ng ibang tao. Okay lang kung anong gawin ko. Wala naman tayong ginagawa. No, katulad nung nabanggit ko kanina na medyo naputo, di ba? Gagamitin ko yung analogy na sinabi rin dun sa movie, di ba? Nang tinitingnan nila yung Mount Mayon, di ba? Sabi ni Carlo Aquino doon, kasi parang sana wag kang magsawang tinitignan yung Mount Mayon. So parang sinabi ni Carlo, iiba pa rin yung itsura kasi you are looking it from different perspectives, ika nga. And sabi pa nga ni Lizzie doon, kasi tinutur niya si Carlo at that time. So sabi niya, pwede ko bang gamitin niya, no, doon sa ibang mga guests na i-explain niya yun, na maaaring you are looking at the same thing, at the same person or object probably, pero because you are looking from different perspective, palagi ka nagkakaroon ng bagong paningin, no, doon sa tao. Kaya nga, sabi ko nga, yun ang mahirap sa perception, no, kasi talagang pansarili yun. No? Halimbawa, yung example ni brother, syempre kung siya, mahirap naman yung lahat ng expectation ng tao susundan mo, no? At the end of the day, baka wala kang masundan or hindi mo talaga ma-express yung sarili mo kasi siyempre kaya ka nga naman kinakausap ng youth kasi gusto mo mapalapit yung youth sa simbahan, di ba? Yun yung sinasabi niya kanina. Pero ang tingin naman nung mga senior, no, ay naku, hindi mo dapat lapitan si brother, baka lumabas yan, no? Dahil ang tingin nila kaagad dun sa youth ay tukso, di ba? So I think mas mahalaga doon yung sinasabi nga kanina na discipline na parang magiging secure ka rin sa sarili mo. Kaya nga sa pagiging ko dun sa formation natin, hindi lang naman intellectual formation. Di ba? May psychological, may emotional. Nasa ganun, kapag humarap na tayo sa mga ibang tao, of course, you cannot say na you are fully matured already. Pero at least, dahil alam mo yun yung expectation sa'yo na ikaw ay magiging pare. Alam mo kapag kapare, walang asawa o walang karelasyon, isasana yung sarili mo and then you will be secured na una siguro yun maging secure ka muna sa sarili mo, 'di ba, na ito pumasok ako, gusto ko maging seminarista and these are the things that I should be doing. So yun, on the part of the seminarista, yun yung pwede niyang gawin, maging secure siya, no? And then probably later he can gain the trust ng mga tao. No, halimbawa yung example niya, makita naman ni Manang na, ay, okay naman pala yung youth, no, hindi naman naging girlfriend ni brother, kundi napalapit na si Ba, naging lector, no, and then mas naging active siya. So, they will gain the trust now of others. So, yun, it's a, parang perennial yan na ano natin, na magiging challenge sa buhay natin bilang pare or bilang religious siguro. Okay ba? Pag-usapan natin Juan Paulo Onyil, no? Minsan ba sa buhay ninyo naisip niyo na magpare? Ako. Si Juan. Ayan, si Pao, sige. Bakit natin naisipan na na magpare? Siguro pag-usapan muna natin yung pagpapare, no? Bakit ano yung nag-motivate sa iyo or kasi minsan doon nang nag-uumpisa yung... Kaya bago sagutin niyo pa para mabigyan siya ng time mag-isip, ayan. So ano lang natin, yung mga nakikinig sa atin sa Facebook, no? So kung nagugustuhan niyo po yung ating usapan, pwede po ninyong i-share doon sa inyong Facebook page. At the same time, pwede rin po kayong mag-comment, no? Kung meron po kayong mga tanong na gusto ninyong sagutin namin, no? Patungkol dito sa ating topic ngayong araw na ito, maaari po ninyong ilagay lang po dyan sa comment section ng ating live. Live stream. Oo, naalala mo, Father Dexter, kaya nga isang rason to kung bakit tayo nag-live, no? Kasi gusto rin nating malaman kung ano ba yung reaction ng ating mga nakikinig, at the same time, kung ano yung mga mga concern nila sa topics na maging interactive, yan yung ating program. Balikan natin. Yung pagpapari, kasi kami pari na kami, si Brother Brian, malapit na rin magpari. Pero yung mga nagsisimula or yung naiisip na magpari, bakit naman? Yung sa akin kasi, meron part yung, or may kinalaman yung family ko. Kasi noon, akala nila dahil palagi akong simbahan, hindi ako sa santo, akala nila gusto nila akong magpare. So nag-ano sa mind ko yun, parang baka nga gusto kong maging pare. So until such time na pag-graduate ako ng elementary sana, pasok ako ng minor, hindi ako kunyari ng mga kapatid ko. Kasi sabi nila, akala nakas ako. So sabi ko, sige, another 4 years, nag-high school ako sa labas, then afterwards, nag-try din ako ulit.
this time tiniyagan ako. So, nakapasok ako na San Carlos. Natuloy naman. Saan ba yung San Carlos? Ayan, okay. Para alam ng ating mga listeners. So nagseminaryo ka pala, Pao. Okay. Sige, kung ano may, okay lang naman yan. No? Kung ano lang yung gusto mong i-share. So, nung tinanong naman din ako, nung furniture doctor, kung bakit gusto kong magpare. Sabi ko naman din na may calling po ako. Kasi nabuo sa utak ko na may calling ako. Na parang gusto kong magpare. May inganyo ako sa misa, may inganyo ako yung magpaparian, mga gano'n. Kasi as a bata, ginagawa ko dati. Nagmimisa-misahan. Okay. Talagang may din kasi inspiration na parang Interest or... Nabubos ang interest ko na gano'n. Parang ang ganda mo siguro magpare. Kasi yun ang gusto kong gawin paglaki ko Pero later on, parang nandun ako sa loob. Parang nakapaisip ako na gusto ko rin ituloy. But at the same time, nagda-doubt din ako sa sarili ko kung paano nga ba talaga dito ako. No? Magpapari ba talaga ako o baka napipitan lang ako kasi ito yung gusto ng family ko. I-instill nila sa akin to na ginusto ko parang ituloy ko nila or whatever. Baka makalusot. Siguro ganyan din yung doubt na nangyari kay Carlo Aquino. Nagkakaroon na siya, nai-inlove na siya kay Lizzie. Nagkaroon ng at a certain point in his life na ano ba, gusto ko ba talaga magpare? Kasi syempre sa Katoliko, bawal. Sa ibang Kristiyano, mga Orthodox o kaya sa mga Anglican, maaari silang mag-ikasal, mag-asawa. Pero sa atin, hindi pinapayagan. Kaya siguro sa atin, dapat clear, no? Clear sa isip natin, ano ba, gusto mo bang mag-asawa at magkapamilya o kaya magpari? Kaya siguro, nagkakaroon tayo ng doubt. Kahit na yung commitment natin, sabi nga ni Brother Brian natin, yung commitment na, ano ba, ako lang ba o kailangan meron akong tutulungan na iba or meron akong gusto magkaroon ako ng pamilya, kailangan clear na iba yung bukasyon na tinatawag ka, no? Nilito ba? Anong nakikita mo sa mga pari, mga seminarista na gusto magpari, pero yung nagkakaroon ng mga duda sa kanilang mga sarili, no? Itutuloy ko ba ito o hindi? Naisip mo ba dating magpari din? Ayan. Kasi actually yun ang common denominator ng ating mga guests. Na meron silang experience or ayan, si Brian nasa loob ngayon, tapos si Pao ay lumabas at si Neil naman ay Aba, may gano'n? Ano bang kwento? Ikwento mo nga kung ano nangyari. Ayan. O, kasi maganda yan, at least palalaman ng mga kabataan ngayon na mga nag-iisip din na magpare. No? Kasi I'm sure nung time natin ni Father Dexter, iba yung formation, iba yung admission. So ngayon parang iba na rin. Ano? Saan ka ba nag-apply? So, hindi na po ko lang yun. Nag-apply po ako sa Dominican Province. Okay. Na-interview na po ako. Initial interview by Primel. And Ang vocation promoter. Yan. So, may in charge palagi ng tawag natin ay vocation promoter. So, yung mga gustong pumasok, yun, hanapin ninyo kung sino yung vocation promoter. si Father Carlo Panto. So, kasi, yun nga po, siya na po yung nag-message sa akin na for final interview na daw po ako. And, hindi po ako tumuloy, sadly, through the advice of my spiritual director at that time. And, dahil po nagkasakit din yung lola ko, which is I think a common cause ng paglabas ng mga nagpapari or mga nagmamadre. And sadly po, as of now po, nasasabi ko pong wala pa po akong plans na ituloy itong vocation na ito. Pero kung by the plan of God, gusto yun naman po is susunod naman po. Kumbaga is, behold the handmaid of the Lord. Pero ngayon, ano ang you're taking up? Taking up po ako ngayon sa college ng Bachelor of Science in Secondary Education, major in Religious and Values Education. So parang related pa din, no? If ever na makapag-decide ka later on na magpare, no? At least yung background mo is sa religious education pala. May kadikit na kasi yung interest, yung passion mo, dapat nandun sa ginagawa mo . Hindi po pwede na
ayoko magpare, pero yung love, yung vocation mo, para sa simbahan pa rin. Kaya hindi lalapit pa rin. Siguro ang Panginoon, kung saan ka dapat nag-work, kung saan ka nag-aaral, dapat malapit lang doon. Father, doon sa inyong seminarista, Oo. Bakit ba lagi mo binabalik yun, Father Dexter? Sige lang, oo. Kasi siyempre, Pero maalala ko, ganun eh. yung mga seminarista tayo, sabi mo nga kanina, ibang-iba yung generation ngayon sa generation natin, no? Bakit nga ba? Ano yung pinagkaiba ba sa ngayon? Well, I think no yung for one no nung time natin yung cellphone hindi pa uso or nagiging uso pa lang at that time. So yun yung cellphone na unang hindi yung unang labas talaga na parang may bag, di ba? Ito yung Nokia naman, no? Pero call and text lang, no? And then ngayon syempre lahat mayroon ng mga smartphone, no, yung Wi-Fi, Facebook, social media. Walang masyadong distraction, masasabi ko siguro during the time na nasa seminaryo tayo kasi talagang wala kang ibang choice kundi mag-aral sa library. Kung gusto mong manood ng TV, dun ka sa TV room, no, kasama yung mga ibang seminarista, and then maglaro, halimbawa basketball, kasama ulit ng mga seminarista. Ngayon napapansin ko, since may kanya-kanya ng mga cellphone, no, yung iba dyan na lang nanonood. So wala nang tao dun sa TV room, for example. Or kapag mag-aaral ka, kahit doon ka na sa kwarto kasi may sarili ka ng Wi-Fi. So for one, ewan ko parang nababawasan yung, sa atin sa Dominican community life ang tawag natin, pero more of social interaction siguro with other people. So that could affect no yung decision making din ng seminarista kasi lalo na ngayon maririnig natin lahat may choice, no, lahat may kanya-kanyang paniniwala, no, so you have to respect my own belief, ganyan. And then ang daming choices ngayon. Dati nga sa atin ilan lang ang stasyon ng TV, Father Dexter, di ba? Parang 7, 2, 4, 13, parang ganun lang. Eh ngayon sumunod cable, napakarami, and then Netflix, napakaraming choices. So it's the same sa pagpapare. Kumbaga ngayon naiisip na nila yung iba pang mga options that they could have. No, hindi lang pag lumabas sila magtatrabaho o mag-aasawa, no, option na rin yung maging single, option na yung kung ano-ano na, no, para spectrum na rin ng mga choices. No? So kaya patagay ko isa yon na and then, ang isang observation ko din, yung kung na-observe mo, karamihan ng mga pumapasok ngayon, mga professionals na, unlike before from high school, ang dami, pag nag-recruit yung vocation promoters sa school namin, lahat nagte-take ng exam. No, ngayon, parang karamihan ng mga pumapasok, mga nakapag-college na, nag-work, and then parang more of mature na sila na nung pinili nila. I'm not saying naman yung galing high school, immature, kasi tayo naman from high school. No? Pero what I mean is ngayon, mas decided na sila, no? Kaya mas nagtatagal. Kasi dati, 28 kami dati sa batch namin. Ilan lang yung naging pare dun sa 28 na from high school? 2. Pero yung mga pumapasok halimbawa ang professionals, right, 6 sila, makikita mo hanggang ngayon 6 pa rin sila. Or isa lang yung natanggal. Yung siguro, Father, dahil maraming ang option, yung kasi kahit ako nung bago ko pumasok, hindi ko masyadong inaalam kung ano yung pagpapari. Basta naramdaman ko na ako'y tinawag ng ating Panginoon, pumasok ako na hindi ko masyadong nire-research. Ngayon kasi dahil sa social media, dahil sa Google, inaalam na ng tao kung saan niya gustong patungo at kung ano yung saan siya mag-respond at saan siya magsasagot ng oo, alam niya na kung ano yung more or less, kung ano yung gusto niya. Kung gusto niya pong maging doktor, inhinyero, or whatever, nakikita na nila kung ano yung gusto. May mga sabi mo, may mga choices na. Dahil sa atin, siguro dahil walang Google, encyclopedia ka lang. Yes, so. Tignan mo kung ano yun. Grabe, baka yung mga nakikinig sa atin, Father Dex, akala Jurassic Age yung ating. Oo, no? Pag napapakinggan, wala. Pag napapakinggan nila yan, nagugulat sila, no? Ang ibig ko lang sabihin, hindi parang sa akin, ang tingin ko sa pagpasok kong ganyan, hinahayaan ko lang ang misteryo na dumating sa buhay ko. Pero siguro sa ngayon, parang lahat kasi nakikita na. Okay. Kaya siguro, yung mga professionals na pumapasok, alam na nila, medyo sigurado na sila kung bakit ako pumasok, no? At ano yung tinatanggap ko, mas alam na nila. Kesa sa atin, wala na yung surprise or yung sense of excitement, curiosity, yan, tama. Yan yung term. Parang
pagpasok ko, Santo Domingo nga, hindi ko alam na Dominican yun, yung Calaruega, Dominican. Even yung UST, hindi ko alam Dominican. Hinahayaan ko lang kung ano yung, kung saan ako dalhin ng hangin. Sabi nga, kung saan ako dalhin ng Espiritu Santo. Hinahayaan ko lang. Pero ngayon, on the other hand, sa ngayon, sa mga Generation Z, o sa mga Alpha Gen na. Alpha Gen daw. Alpha Gen, medyo alam na nila, nagre-research kasi ngayon. Research kahit na i-Google ko lang yan, Wikipedia ko lang yan, alam ko na kung ano yung papasok sa atin. Maganda yung punto ni Father na may nabanggit siya tungkol sa parang providence. No, kasi kung going back to the movie, ayan, pwede na tayong magbigay ng reaksyon, di ba? Kasi ito yung parang pinaka-controversial na turning point, no, doon sa movie, kung paano siya nag-decision later on sa kanyang buhay and kung paano niyang binabanggit yung providence nga na katulad kanina actually nabanggit na ni Neil yan no, kung bakit hindi muna siya tumuloy. Kasi may mga instances sa buhay niya, halimbawa yung nagkasakit yung lola niya. No? So dun sa buhay ni Carlo, no, kung makikita natin, may mga series of events no, na binasa niya yun as God's way of talking to him. No? And that is providence for him. Ano ba yung reaction ninyo doon sa ano na yon, doon sa yung eksenang yon, no? Of course we are not really film critics, no, pero ano ba yung naramdaman natin siguro or ano ba? Ano yung ginawa? Yung turning point na nung bandang huli na, di ba? Yes, maganda pag-usapan kasi hindi lang pro Carlo Quito tayo or pro Lizzie, kasi para kawawa si Lizzie, sabihin nila, Nag-professor siya ng pagmamahal niya, iniwan siya ni Carlo, o si Carlo naman dahil nag-sacrifice nga siya para kay Lizzie. Yes. Pero ano yung from your own point of view, kasi lahat tayo may mga storya. Yes. No? Kanya-kanya tayo ng personal na experience, no? Hindi na at hindi natin alam yung mga relasyon. Oo, hindi natin alam kung ano yung naging desisyon, kung bakit napunta sa ganung desisyon yung tao. Yung term na ghosting. Yes. Ano ba yung ghosting na yan? Narinig ko palagi yan sa mga kabataan. Talagang parang mas tumatanda ako, di ba? Ano ba yung ghosting? Ayan, si Neil, ang pinakabata dito. Ang alam ko po ang ghosting is kapag kami nakakausap ka na, like talking stage ang tawag po ng mga kabataan. Wow. May mga stages pala yan. Ano ba yan? Development na relationship? So Okay. yung talking stage, once na nandun na sila, get to know each other na sila, tapos biglang hindi na mag-reply si girl or si boy, hanggang sa si girl na lang yung nag-chat, hanggang sa, uy, wala na. Okay. Ghosting. Parang Pinaasa. kayo. Parang pinaasa. Nagkakabutihan na kayo, tapos biglang isang araw, Wala na lang bigla. wala na lang, hindi na nakikipag-communicate. So, yun ang nangyari kay... May nangyari kasi doon sa eksena sa mga yun. Pero hindi natin Sasa- judge yung makakasabihin natin. Pero yung, kasi ang I Love Lizzie is not just about one taking a priesthood, no? Pero yung relationship, no? Yung relationship na nangyari sa kanilang dalawa. No? Whether you are, kasi commitment din yun eh. It's mga Brother Brian, no? It's, yung commitment kasi it can be universal. Hindi lang naman sa pagpapari yun. Universal naman ang commitment. Yung commitment na magpapari ako pero meron akong nililigawan pero yung iba-iba. So, ikaw? Ano ba, nagustuhan nyo ba yun? Or... Okay naman siya. Okay. Bilang tao sa relasyon ngayon, okay naman siya. Nakarelate naman ako. Pero, sa part ko kasi, nung nag-regency ako, nag-ask ako for regency, iba yung rason ko kung bakit ako mag-regency. It's not about relationship. It's more about family. Others. So, nung lumabas ako, medyo hindi maganda kasi yung hindi maganda yung paglabas ko. Parang hindi ko ginusto yung paglabas ko. So, nagkaroon ako ng pagpo sa Diyos. Which is, Nangyari din kay Carlo. Yes. So, talaga ako sa ito. Ayoko magsimba, ayoko makipag-participate sa mga unreligious activities whatsoever. Ending, ako rin yung bumalik. Kasi hindi ko rin pala kaya iwan kung ano yung talagang inumpisahan ko na mag-turn talaga ako ng commitment kay God. Okay naman. Siguro po is, yung mga, parang stage kasi po siya na normal na dumarating yung mga ganun bagay na mapapakasyon tayo. Kasi di ba mismo, ito sa disciple ni Jesus, di ba, iwan ko po ililibing ko po muna ang aking patay, uuwian ko muna yung aking, kung sino man yung uuwian. Pero ano sabi ni Cristo, di ba?
hayaang pilibing ng patay ang sarili niya. Mm-mm. So, I think talagang depende sa plano ng Diyos na sabi nga, hindi naman siya mapapadala, hindi natin kakayanin. So, either we take this path or this path. Either way, it's God's plan. Sa totoo lang, pag sa agency ka, I mean, nung time ko kasi talaga yun yung time na wala rin cellphone. Jurassic Okay. Bawal din yung cellphone. Actually, may cellphone na, may Android. Pag Regency, kailangan may connection ka pa rin dun sa formator o sa seminary or parang talagang lumabas na? Okay. So, nagpa-follow up pa rin. It's just, ako na yung talagang parang nakipag-break na. Talaga ayoko magparamdam whatsoever. Mm-mm. Eh, yung 4 years na tinagal ko sa college mo, nung lumipat ako dito sa San Vega, tapos yung college ko, yun yung time na talaga, wala talaga akong paramdam whatsoever. Pero nung time na yun, pagka-grade na ako, na-discover ko rin parang hindi ko rin pala kaya yung ginagawa kong pagtatampo. Kasi doon ko rin na-discover na, okay, hindi ako sa pagpapare, pero yung aking gusto, yung maglingkod pa rin talaga. Kung kayo si Carlo, yan siguro magandang tignan natin. Si Brian, si Brother Brian. Kung ikaw ba si Carlo, yun na. At saka kasi parang gusto kong baguhin yung ending eh. Pero kung ikaw ba, oo, di ba? Merong alternative. Oo, na ending. Oo. Babaguhin mo ba yun Oo. o hindi? Kung babaguhin mo yung ano yung alternative. Una muna doon, ano ba yung parang off sa'yo doon sa nangyari? Tapos kung ano yung gusto mong maging ending? Father, siguro yung kung Carlo could have been could have been honest at first, no, na kahit ako coming from a personal experience, no, I took also Regency program. Talaga ba? Okay. Naku, ang daming mga revelation ng ating mga guests. Yes, kaya nga. Ba't ako nagugulat ako na meron pa siyang Regency din? Sige. Tapos, Father, siguro, yung nga, going back to the movie, sana inamin ni Carlo na gano'n na pala yung niya, nagkakaroon na siya ng crisis, di ba? Kasi it will make a difference if nasabi ni Carlo yun kay Lizzie kagad na nagda-doubt siya. So, kasi pag ganun yung nangyari, Father, ang naging perspective ko nun, pag may mga nagtatanong sa akin kung nagkaroon na kami ng girlfriend din, tapos anong ginawa namin, lagi namin sinasabi na kung kaya mo maging honest sa una, maging honest ka na. Kasi wag mong bigyan ng false hope. Mm-mm. Kasi kahit pa paano, yung mga kabatang lumalapit sa'yo, yung mga kabatang nag-admire sa'yo, ng kung ano yung meron ka, umaasya na meron sila makuha sa'yo. Pero ang nangyayari, Father, kasi, is, yung nakuha yung iniisip nila na gusto silang makuha, is, yung base kanila. Diba? So, for me yan siguro, pwedeng naging honest si Carlo doon na meron siyang doubt na at least kung sinabi niya kay Lizzie, siguro hindi na rin naiwan si Lizzie dun sa mga doubts niya. Kasi di ba, Father, din sa movie, coming from the perspective of the movie, di ba nandun yung isang scene na si Lizzie nakaupo dun sa kausap niya kaibigan niya. Tapos uminom siya nung alcohol. Tapos sabi niya, last na to, kung babalik siya. Di ba? So, yun yung expectation na sinasabi. Kung kaya mo maging honest dun sa relationship at alam mo sa sarili mo na you still have the calling, na mas malakas yung calling mo into priesthood, sabihin mo na rin, in a nice way. Mm-mm. Kasi itago mo tapos later mo pa sasabihin. So, imbes na hilungin mo yung sugat, hilungin mo yung sugat na mababaw pa lang, pinalalim mo na, tapos mo pa lang hili. Pero, kahit napagaling mo yung sugat, nandun pa rin yun sa Siguro, maganda, tama naman na mayroong alternative na ganyan, na maging honest tayo. Mm-mm. Pero siguro nagkaroon kasi siya ng doubt. Hindi yung parang gusto niyang, hindi siya maging honest kay Lizzie, pero yung doubt sa sarili niya kung gusto niya pa talaga yung pagpapari. Mm-mm. Kasi nai-inlove na siya kay Lizzie. Yes. Nai-inlove siya. Nung pagka-inlove niya kay Lizzie ngayon, gusto ko pa rin ba magpari o hindi? Kasi parang nagkakaroon, gusto niyang kunin yung dalawa. No? Yun yung namamangka sa dalawang ilog. Kaya Yes. siguro, ayaw niyang masaktan si Lizzie pag naging honest siya. Mm. Sinabi ko, ay ano ako, seminarista ako.
pero pwede ba kita ligawan? Kasi na-inlove siya eh. Gusto ko maging pare, pero nai-inlove ako. Anong gagawin ko? Mm-mm. At nai-inlove na rin naman si Lizzie sa akin. Ano ang gagawin ko? Kapag sinabi ko na magiging pare ako, masasaktan siya. Kasi sabihin ko din, minamahal ko siya. So parang naging ganun ang kanyang dilemma, kumbaga. May dilemma siya. Na-confused na talaga siya. Oo, na-confused na. Siguro nung nangyari nga lang, yung aksidente na yun, ay yun doon na siya nagkaroon ng hindi ko lang alam kung totoo pa ba yung bukasyon niya dahil doon nakasalala yung kanyang bukasyon. Yes. Medyo may doubt lang ako doon sa story na nakaangkla yung bukasyon niya dahil napagaling, kaya siya nagtuloy. Yung sasabihin niya sa sarili niya na tumutugon ako sa tawag na Panginoon, yun kasi yung totoong bukasyon. Yes. Sa paggaling ng Panginoon. Medyo doon lang ako No. Actually, ako pareho din yung reaction ko doon. Yun yung medyo hindi ko nagustuhan. Siguro dahil pare tayo, di ba? Na, well, wala naman, hindi ko naman masasabi talaga yung pure motivation, no? Pero more or less, kasi kapag ang dahilan mo is just because napagaling si Lizzie, no? Kaya ka biglang nagpare, parang masyadong mababaw. No? Paano na lang, hindi naman yun talagang hinihingi sa'yo bilang pare. In fact, dapat kapag ka nagpare ka, talagang buo yung pag-aalay mo ng buhay. Kasi otherwise, baka in the future, of course, lahat naman ng mga pare makakaranas pa rin ng mga temptation, ng mga challenges. Pero how you will be facing those challenges in the future would tell much doon sa nangyaring pagdidesisyon mo doon sa. Kasi parang dating tuloy sa akin, parang pinaparusahan ka ng Diyos. Parang sabi niya kasi, di ba, sinisisi niya pa ang Diyos na bakit hinayaan mo kung mahalin tong babae ito tapos kukunin mo lang din pala uli. And then nung gumaling naman, biglang okay, iaalay ko na lang ang buhay ko. Parang utang na loob pa sa'yo ng Diyos na inalam yung buhay niya sa kanya dahil nga may pinagaling ang Diyos na tao, parang gano'n, di ba? Parang may sasabihin si Neil. Offer lang po doon kasi nakarelate ako kay Carlo. Wow, aling parte? Hindi ako sa seminarista ako, pero yung isa sa nasabi ko kanina kung ba't na ako tutuloy. Kasi meron ako naging, hindi naman siguro deal with God, pero sabi ko kung hindi ito yung person na magiging asawa ko, magpapala ko. Yun yung naging parang deal ko with God. Pero later on, naisip ko, ang pangit naman na gagawin kong second choice si God. Yes. So sabi ko, binitawan ko yung vocation na, kasi ang plan ko po, after college, papasok na po ako ng seminary agad. Pero ngayon po, as in, I have no plans of continuing my vocation. And sabi ko po, kung ano na lang yung plano niyo, Lord, basta hindi ko kayo gagawin second choice. As of now po, it's either itong person na to or didedicate ko na yung life ko sa inyo. Blessed single yan, sabi nga ni Sir Charles. So, kasi parang yun yung mahirap doon sa pag-interpret natin ng mga events. Kasi kahit doon sa movie, nung gumaling si Lizzie, sa isip-isip ko, hindi ba nakita ni Carlo na parang it's a sign na ngayon, pinagaling siya, pwede na kayong ikasal. Kaya lang dahil gumawa siya ng bargain na kapag gumaling si Lizzie, i-offer niya yung buhay niya bilang pare. Pero kung titignan mo siya on the other way, kasi siya naman nagsasabi to ko sa perspective, di ba? At the end of the day, kasi parang tayo din yung gumagawa ng choice. Of course, we make discernment, no, na kaya nagdadasal tayo ng enlightenment para ma-discern tayo. Pero at the end of the day, yung choice natin, tayo pa rin yung gumagawa. No, kaya nga, yun nga yung ending ko nga doon, sabi ko, pwede naman sila magkatuloy. Bakit naisip niya pa? Yung pagpapare. Kung talagang kilala niya ang Diyos na hindi naman siya pahihirapan ng ganun ng Diyos na parang sadista ba yung Diyos na gusto kanyang nakikitang nahihirapan? Gusto nga niya, di ba, sumaya ka, no? At piliin mo yung path, no? Kaya, yun, babalik tayo dun sa tanong na yun. Halimbawa, when you say vocation or calling, may mga nagtatanong sa akin, Father, paano mo malalaman na talagang may calling ka? Di ba? Yung iba nga nagjo-joke, parang may narinig ka bang tawag sa telepono? Kasi parang, hindi mo siya masagot ng diretso kasi malalaman mo lang siya through the events ng buhay mo. So, I think yun yung dapat nating idasal, yung discernment, malaman ano ba talaga yung plano ng Diyos sa atin. Mahirap, di ba? Mahirap siya. Kasi kahit na sabihin natin yung pagtawag nga na yan, hindi naman isang beses na tinawag ka ng Panginoon, okay, sige. Yes, or... Kasi minsan tinatanong din ako, kailan ka ba tinawag? Yan. Diba? Kailan? Hindi, sabi nga ni Father Paul, no?
Hindi mo pwedeng i-pinpoint, itong araw na to. Or, syempre, mayroong araw na gusto mo na talaga. Pero yung mga events kasi na nangyari sa buhay mo, ako kasi nangyari yung bata pa ako, na pag binalikan mo, ito yung mga points, sabi nga parang connecting the dots eh. Bakit nga ba parang gusto ko nun? No? Gusto kong mangyari ito. Di ba? Yung mga nakita mo lang si Father ganyan, narinig mo isa ganyan. Na hindi mo ina-expect, bigla na lang. Gusto mo Oo, pa kinausap gusto ka. mo pa lang ganyan. Tapos mawawala sa isip mo. Kasi habang tumatanda, habang lumalaki tayo, nakikita mo kung nasaan ang gusto ng tumitibok ang puso mo. No? Minsan sa pamamagitan ng homily ni Father o kaya doon sa pagiging simba sa Kristan, no? Yung mga unti-unting mga palagay, bakit ba hindi ako nagkaka-girlfriend? Mga ganyan-ganyan. Bakit parang mas nai-inlove ako sa simbahan na gusto kong magservisyo? May mga ganun, mga pinpoints, mga luminous na mga dots na kapag kinonect mo, ito pala maglilid sa akin sa pagpapari. Ganun siguro, Father, pag-usapan natin yung bokasyon. Kasi minsan pag sinasabi natin bokasyon, parang bokasyon lang naman pagpapari. Maliban yung ginawa ni Carlo Aquino o tama na inili niya yung pagpapari na parang hindi maganda, ay kasasabi mo lang, no? Na hindi maganda na Yung sila ay motivation magtumuloy. niya. Oo. Na parang mali ba? O di ba dapat ang bokasyon ay para sa lahat? Ano nga ba ibig sabihin, Father Paul, ng vocation? Ayan, ako naging vocation promoter din ako, ha. O, mamaya, ano lang natin yung mga nag-comment at saka yung mga nanonood. Kasi, ayan, meron tayo mga nanonood dito. Si Dan Mariano, si Doc, no? Ang kasamahan ni Brother Brian yan. And then yung mga parishioners natin, ayan, andyan sila nakikinig. So, vocation, yan. So palagi yan kapag ang mga vocation talk tayo, no, lagi yan yung voco, vocare, from Latin to call, di ba? So I think it's answering the call of God. No, basically yun naman yung meaning niya. No, pero how do you answer the call? No, so usually kasi pag vocation, agad-agad religious yung naisip natin. Pero actually kahit yung sa work, 'di ba? Ang tawag sa occupation, vocation din naman, 'di ba? Kaya may mga vocational, 'di ba? So, it's a choice na gagawin natin sa buhay natin, no? Maaring sa career natin. Pero traditionally, meron tayo, 'di ba, yung pagpapare, single blessed, tapos yung kasal, 'di ba? Yung ikinakasal. And katulad nga ng sinabi ni Father Dexter, na wala naman diyang mali or masigit dun sa iba. No, lahat 'yan tawag ng Panginoon. Ngayon, yun nga, no, siguro yung discernment, no, yung pag-feel natin, ano ba talaga o saan ba talaga tayo tinatawag ng Panginoon. Yun yung magiging challenge natin sa buhay natin, no, all throughout our life. And I guess it's important to always put God. No? Kasi maaring nagdidesisyon ka dahil masaya ka lang o kaya naman dahil maraming pera doon, di ba, yayaman ka o sisikat ka. No, pero kapag ka kasi nakaangkla sa kung anong kagustuhan ng Diyos, paulit-ulit natin sinasabi yan kanina, no, nagkakaroon ng higher purpose yung vocation o yung call natin. No? Ang simbahan kasi, ang sinasabi niya, lahat tayo pinatawag sa pagpapakabanal. Mm-hmm. Yun ang pinakaunang tawag ng Panginoon. Tayo ay magpakabanal. Hindi yung tawag na ikaw magpari ka o pamilya ka o single blessedness ka. Hindi yun ang unang tawag. Ang unang tawag na ating Panginoon ay ang pagpapakabanal. At doon sa pagpapakabanal na yun, doon tayo tinatawag kung saan tayo, kung ano ang state na gusto natin, estado na pinipili ng ating Panginoon para sa atin. Siguro para sa akin, Father, yung vocation, isang tawag, isang regalo. Hindi regalo ng ating sarili, para sa ating sarili. Kasi magiging makasarili yun. Ang vocation, ang pagtawag ay galing sa Panginoon. Ako nga sinasabi ko nga, despite of the many errors, mistakes, and sins that I have committed, and here I am. I think it is God who, it is not us who are calling ourselves. So, o kahit ng pamilya natin, kaibigan natin, tinutulak tayo, pero kung hindi talaga tayo tinawag na ating Panginoon, hindi rin yan mamumunga. No? Hindi rin yan mamumunga. Subalit, sa pagtawag ng ating Panginoon, kailangan tayong tumugon. Sa pagtugon na iyon, may mga kaakibat yan na ano ang dapat gawin bilang sa isang estado na meron ka. Kung estado mo ba ay pagpapari,
kailangan maging yung ginagawa mo ay tunay na basta pagpapari. Hindi ka pwedeng mag-asawa, hindi ka pwedeng maraming pera, hindi ka pwedeng mangurakot, etc. Hindi siya align doon sa bukasyon mo bilang pare. Doon isa pagpapamilya. Gusto mo magkaroon ng isang pamilya lang. Hindi pwedeng marami kang pamilya at iisa lang dapat ang asawa mo, may mga anak ka na dapat alagaan. At yun din sa single blessedness, dapat hindi po pwedeng kung ano yung gusto mo, mamamangka ka sa maraming estado at kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya yung pagpili napakahalaga kasi asa ba nang huli kapag kasi hindi ka pumili ng maayos, halimbawa mamaka sa 2 o 3 ilog, tagang 3 ilog na, di ba? Ikaw din yung mapapagod, no? Kasi parang niloloko mo lang din yung ibang tao at saka yung sarili mo. Kaya ako minsan mas bumibili pa ako dun sa mga seminarista, kaya yung mga pare lumalabas. And then, nag-aasawa kasi yun yung parang call nila sa buhay. Kesa yung mga nananatili sa loob na parang nagiging grouchy, na napaka-bitter, no? Dahil hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. No? Kaya mas masaludo ko sa mga ganun na nakapamili. No? And then, maaaring sabihin natin, hindi naman natin masasabing lubusang masaya kasi nakakaranas pa rin ng mga challenges. Pero ako, may mga batchmate akong gano'n. No? Parang pag nakikita ko, parang ang hirap ng buhay. May 2 anak, kailangan mo magtrabaho and all. Pero at the end of the day, when you see their picture na nakangiti, no, nakasama yung pamilya, makikita mo yung fulfillment nila. And I guess, no, yun naman talaga yung gusto ng Panginoon sa atin, di ba, na we live our life to the fullest, ika nga. Yun ang yun ang laging tinatanong din sa akin or sa atin, mga seminarista din. Masaya ka pa ba? Yun naman dapat. Yun naman ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Kung hindi ka masaya sa bukasyon na yun, huwag mo ipili din ang sarili mo dahil hindi ka naman nagiging yung fulfill saka yung joy na nanggagaling dito sa puso natin. No? Yung happiness. Hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo dahil nakalimang taon na ako dito sa... Sayang naman, sasabihin nila, yes. Hindi mo pwede. Sabi mo nga, di ba, Brother Brian, commitment. Ganun din naman sa pag-aasawa, no? Kapag pinili mo yung babae o yung lalaki na ito at kinasal kayo, hindi mo pwedeng sinubo mo, iluluwa mo kung kailan mo gusto. Hindi po pwede. Kung ano yung tinanggap mo, yun ang pakatawanan mo. Ayan. Pero Commitment. dapat masaya ka sa ginagawa mong bagay para sa iyong estado. Correct. No. Ang take ko na siguro dito is yung discernment. Kapag minsan kasi may calling talaga tayo. Siguro pag nag-umpisa na tayo dun sa part na sige tumugon tayo dahil may talaga may calling tayo, along the way kailangan natin mag-discern talaga. We don't have to grab the chance immediately or hindi natin kailangan magmadali talaga para tugunin mo. Kasi hindi natin talaga malalaman kung ano talaga yung gusto natin. It will take time for you to discover kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Ako, aminado ako. Nagmadali ako nung pumasok ako, tapos ending lumabas. Tapos, may part na talaga na parang ayoko kasi may tatampo ko whatsoever. Pero later on, discover ko na iba pala ang gusto ko. Hindi pa rin pagpapare. Gusto ko yung nagsisindi pa rin ako sa Panginoon pero sa ibang paraan. Matagal-tagal din yung bago ko na-realize yun. Siguro, a decade. Wow. A decade talaga bago ko napag-desisyon na ito na ako ngayon sa simbahan ako. Oo. Ikaw, Neil, ano naman ang pakiramdam na may bukasyon kang ganyan, tumutugon ka sa bukasyon na iyon, nagiging masaya ka pa sa pagtugon sa iyong bukasyon na ginagawa mo para sa simbahan or sa sarili mo? Sa ngayon po, opo, nakikita ko yung sarili ko masaya sa mga ginagawa ko kahit sa simpleng bagay na lalo na yung pagkakatikista ko sa mga public school na one time nung pandemic, 20 sections, more than 20 sections ang hawak ko. Everyday turo. So siguro sabi ko, siguro dito na ako tinatawag ng Diyos. Kumbaga, kung kulang ang pari, mas kulang ang mga katikista. Dahil ang daming public school at hindi lahat ng public school may katikista. So siguro po, tagang kanya-kanyang calling. So, yun po yung nakikita. Ayun. Napakahalaga ngayon ang pagiging katikista, no? Lalo yung pagtuturo, ano sabihin ng katikista, yung nagtuturo, no? Ang pagtuturo ng basic Catholic faith. Basic Catholic faith sa mga taong hindi nakakaalam. At yun ang pinaka-importante, hindi lang
matanggap natin ang sakramento, kundi ituro din natin kung ano yung pananampalatayang Katoliko. Napakaraming aspeto, 'di ba, ng pananampalataya at saka yung bokasyon natin. Ayan. So, ito meron lang akong babasahing nag-chat sa akin. Ayan, si Dr. Mark Alag. Ayan. So, magandang araw kay Dr. Mark. Sabi niya, relate sa topic niyo, Padre, na nakikita ko tawag ng Diyos na sa buhay ko ngayon, especially bilang tatay. Ayan. So, palagay ko ito yung sinabi ni Father Dexter kanina regarding yung holiness, di ba? Na parang yung bokasyon mo, that is your way of holiness. I think kahit si Pope Francis, nabanggit din niya yan. No? And then, meron lang dalawa rito, no? Hindi ko alam ano ba tong stars, Father Dexter. Ayun, yung nagpadala ng stars sa atin. So, si Junel Reyes sent 85 stars at si Aimee Juarez, ayan, sent 10 stars daw. Ayan, so ibig sabihin nito ay nagugustuhan nila yung programa natin. Ayan. Brad Brian, ano ba ang sa pagtatapos pa natin? Ayan, yes. So, nako, so siguro nasa ano na tayo, mga, ayan. Brother Brian, kasi sa dulo ng pelikula, tinanggap na ni Carlo Aquino, ano pangalan ni Carlo Aquino doon? Si Jeff. Si Father Jeff, yung pagiging pari niya, no? Ano naman ang nakita mo na ito yung gusto ko maging halimbawa ko, or sabihin natin yung kaninang alternative. Ano yung natutunan mo doon sa pelikulang ito? Yung essence, Father, ng sacrifice. Mm-hmm. Kasi kahit ngayon na sabihin natin na tapos na rin ako sa seminary formation, pag binalikan mo yung seminary formation, ang titignan mo kasi doon, hindi yung gaano kalayo yung narating mo, kundi yung gaano karami yung binigay mo para ma-achieve mo yun. And siguro yun dun sa last part, no, yung iyak din ni Carlo doon, ni Father Jeff doon, yun yung cry ng yun yung parang luha ng fulfillment, na kahit dumaan siya doon sa isang yugto ng buhay na yun, at least sa dulo, fulfilled siya at naging masaya siya para kay Lizzie. Yung doubt na sinasabi natin doon, siguro hindi lang napakita sa movie yung turning point din kay Carlo. No? And maraming nagtanong sa akin noon after nung movie, nung napanood nila yung movie, sino daw yung matabang bata doon na nakita? Yung sa chapel ba yun? Oo nga, ako din, nagulat din ako doon. No? Ang naalala kong sagot doon, maybe that is one way of God telling Carlo na, I am with you. No? In your sacrifice, I am with you. And you don't need any proof for you to go back. But the proof that I am loving you, the proof that I have sacrificed you, and the proof that you will be sacrificing for me is something that would eventually bring down to the essence of love. Mm-hmm. So, siguro yung takeaway ko na ng Father bilang pagtatapos is, sacrifice is love. Mm-hmm. No? Minsan sinasabi natin na love is sacrifice, pero most of the time when you sacrifice something to a person that would push you to love that person, sacrifice can also be a way of love. Kasi yung ibinigay niya rin ang sarili niya na kahit ayaw niya na ito, pero dapat ibigay ko pa rin, no? Yun yung sacrifice na ibinibigay niya sarili niya doon sa taong minamahal niya, no? Kahit hindi niya gusto na, parang ayaw niya na nga no? Gusto niya na sumuko, pero dahil ibinigay niya dahil sa kanyang pagdarasal, ay nabuhay ang kanyang minamahal, no? Kahit na wala nang kapalit, ang kapalit na lang ay yung pagbibigay ng buhay niya doon sa pagpapari para sa kanyang minamahal, no? Siguro maganda, siguro sa akin din, no, bago kay Father Paul, na siya yung magtatapos ang ating programa, baka may sasabihin din yung dalawa nating mga pang take away nila bago matapos yung programa. Siguro yung take away ko na lang is yung quoting na lang yung sinabi ni Mother Teresa about love. Yung sabi niya, love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Ganda naman nun. Don't expect puro kasiyahan niya. Talagang at one time, at point in time, nasasaktan ka. Kasi yun yung totoong pagmamahal pag nasasaktan ka. Paminsan-minsan. Wow, ganda nun, no? From Mother Teresa. lalo ka siguro yung mga nasa ospital, no? Yung mga nakarati na ganyan, makikita mo yung tunay na pagmamahal. Pag meron kang nasasaktan ka na ganyan, na mawawala na yung iniirog mo, yung minamahal mo. Oh, yun, napakahirap. Oo. Siguro po sa akin is yung line sa Our Father na very trending din ngayon is yung Thy will be done
na once na nadadasal na natin to, na isa puso natin to, na isa buhay natin to, na alam natin lahat na nangyayari sa buhay natin ay nasa kalooban ng Diyos, makakapamuhay tayo ng masaya kahit na nasa gitna ng pagdurusa. Oo. Sa akin siguro maganda yung movie kasi parang eye-opener din siya, no, na nakita natin yung buhay ng seminarista, no, and then kung gaano kahirap din yung pagpili, no, yung decision making natin. Siguro sa akin lang, ito lagi kong sinasabi, no, wag nating i-judge yung mga tao kasi we don't know the options that they had in choosing that particular decision in life, no. So nandun pa rin yung respeto, no, at later on lang natin malalaman, katulad ni Lizzie, 'di ba? Hindi naman niya alam kung ano nangyari, pero nung huli, no, doon niya nalaman kung bakit nangyari 'yon. So mahirap on the part of Carlo, mahirap din sa part ni Lizzie. No, both of them sacrifice because both of them love. Yan. Yun ang maganda, no? Na sa bandang dulo, maalalaman natin. Kasi yun nga sinabi ko kanina, yung connecting the dots, o kaya sinasabi yung mosaic, hindi natin makikita yung kagandahan ng buong mosaic na ganyan kung titignan lamang natin yung pira-pirasong nilalagay sa mosaic. Pero kailangan natin tignan yung mosaic buong buo. Ganon din siguro ang binibigay na ating Panginoon sa atin. No? Pag tayo nagkakaroon ng mga pagsubok o mga paghihirap sa buhay, hindi dapat natin tinitignan yung pagkakataon lamang na iyon, kundi titignan natin siya sa buong aspeto ng buhay natin. Katulad din sa pagtawag ng ating Panginoon sa atin, hindi lamang, yung kanina sinabi ko, hindi lamang doon sa puntong yon ako tinawag, kundi lahat tayo tinatawag ng Panginoon kung paano tayo maging banal. Pero yung pagkakabanal na iyon ay hindi lamang doon lang sa aspetong yun, kundi tignan natin, siguro mas magandang makita natin kung paano tayo nagpro-progress. No? Hindi dapat nating i-compare yung sarili natin sa ibang tao. Ay, ito mabait to, or maganda yon, mabuti yon, mamatalino yon. Pero tignan natin na ating sarili kung paano tayo umaakyat sa hagdan. Pero yung pag-akyat natin sa hagdan, hindi yan perfect. Lahat tayo nadadapa. Pero yung pagdadapa na yun, dapat yun din ang senyales para tayo ay tumayo. Kasi doon tayo, tabi nga ng ating Panginoon, take up your cross and follow me. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang masayang buhay, no? Na parang lahat Walang problema. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, yung pagdala natin ng krus, ito yung magbibigay sa atin ng assurance na ang Panginoon ay kasama natin. Ito yung sinasabi sa gospel natin. Kasama natin ang Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Ayan. So, ayan, sa napakalawak ng naging topic natin ngayong araw na ito. So, pasalamatan natin lahat ng mga nakinig sa atin, mga sumubaybay sa atin, lalo na sa ating Facebook. Siguro sa susunod na mga episode natin, mas mababasa na natin yung mga comments nila kasi first time din nating ginawa ito. So, salamat sa Panginoon at nabigyan tayo ng ganitong pagkakataon, no, na makapag-live. And muli, no, inaanyayahan natin ang ating mga tagapakinig na makinig nitong usapang katisismo, usapang K tuwing first and third Monday of the month. Ayan. So, pasalamatan natin yung ating mga naging guest, si Brother Brian, si Brother Pao, and si Brother Neil. Ayan. So, muli, ito po ang Usapang K. Po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. The time now is 9 p.m. and 8 minutes.